Alright, for today's video is gagawa ho tayo ng semi-comparison or semi-differentiation sa dalawang metropolitan sa Pilipinas, which is Metropolitan of Davao and Metropolitan of Manila. Ito kasi na ideya or itong content na to, nag-come up ako sa ideya na gagawa ng ganitong content dahil nga sa merong nag-comment ho pala sa atin. In-upload na video nung nakarang araw about Davao City, na yun na nga tininan ho natin, drone shot ho natin yung ating napakagandang downtown area sa Davao City, sa may population district. And meron tayong masugid na tagapanood, and I would like to say shout out kay Michael Dapar. Si Michael Dapar, hindi ko alam kung taga saan siya, kung siya ay taga Davao, Cagayan de Oro City, Cebu, or taga Iloilo. Anyway, so shout out kay Sir Michael Dapar. Sabi niya kasi sa ating video, yung komento ho niya ay mura nagyod og Metro Manila ang Davao City. So yun ang kanyang komento. Tapos ang sagot ko naman ay ayaw po taon. So yun po yung sagot ko sa kanya. Ibig sabihin ho niyan sa mga Tagalog speaker or mga hindi Visayan speaker. So ang sabi ko dyan is wag naman sana. Ibig ko sabihin na dalawa kasi yan parang dalawa ang parang nagiging dating sa akin kapag sinabing ang Metro Davao, Metropolitan Davao or Metro Davao ay parang Metro Manila na rin kasi in the parang siya, parang compliment, so a little bit of compliment na ka-level ni Davao City ang Metro Manila, ni Metro Davao ang Metro Manila. So I don't know kung saang perspective, Sir Michael Dapar, kung andyan ka nanonood ngayon, please let me know in the comment box kung anong perspective ng Davao City iyong nasabi na Davao City is more like parang more of na siya, Metro Manila, or parang Manila na gano'n, so di ko alam, hindi ko yung tatanggapin kasi alam ko mismo na Metro Manila is sobrang layo, sobrang layo, milya-milya ang layo natin sa Metro Manila i-compare ang Metro Davao. Ibig sabihin Metro Davao is metropolitan, Metro Cebu is metropolitan area din sa Pilipinas. Actually, tatlo pa lang naman so far ang ating metropolitan of the Philippines. I mean, metropolitan cities dito sa Pilipinas. We have Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao. And syempre, santo magiging metropolitan na rin ang Metro CDO, Metro Iloilo, Metro Bacolod, Metro Clark, Angeles, mga ganong area, mga Metro Palawan. Pero sure ako dyan magpapaunahan itong tatlo, apat pala. Si Metropolitan na CDO, Iloilo, Metro Bacolod, and Metro Angeles. So yun yung parang magiging natin, susunod sa pangatlo. So magiging 4, 5, 6, 7. So marami ng metropolitan sa Pilipinas. Pero going back, so Sir Michael Dapar, tatanungin kita ulit kung saan na perspective sa Davao, Metro Davao ang sinabi mong parang Metro Manila na rin, So para sa akin I bit to disagree na Davao City is kalibin na niya ang siguro sa sa metropolitan, yes pwede, pero yung siguro sa hitsura, sa dami ng sa laki ng ekonomiya, economy, so wala, ang daming mga bagay na napakalayo, napakalayo na ng level ni Metro Manila kasi sila ang pinakaunang Metro Manila, like kailan lang ba tayo naging Metropolitan Davao, di ba? Samantala ito si Metro Manila is ilang dekada na, di ba? Naging Metro Manila sila, naging metropolitan sa Pilipinas. Ngayon, ang tatanong ko ulit sa mga nanonood naman nitong ating vlog na to, so anong masasabi nyo, So agree ba kayo sa sinabi ni Michael Dapar? So yun, tinitake ko siya as compliment, pero syempre I bit to disagree, ang layo, sobrang milya-milya ang layo ni metropolitan sa Metro Davao. Ngayon, sa sinabi ko naman, sa sagot ko naman sa kanya na wag naman sana, ito po yung naging rason kung bakit ko sinabi na wag naman sanang dumating sa punto na parang magiging Metro Manila itong Metro Davao. Kumbaga, okay na tayo para sa akin okay na ako dito. Ay ika nga ng nila mga Duterte na ang slogan nila sa kanilang campaign is we already have the best, so we don't need change. So pwede tayong mag-progress pa rin, patuloy pa rin yung natin, thriving city, hindi economy pa rin tayo, progressive city pa rin, pa-progress tayo ng pa-progress, pero yung talagang pangarapin ho natin
na magiging someone else, no? Someone else magiging someone else na metropolitan sa Manila, like magiging Metro Cebu or magiging Metro Manila. Parang sa akin okay na ako sa Metro Davao, kasi ang ganda kasi ng ano natin na very unique, or ibig ko sabihin na yes, very unique, no? So paano ko nasabi na napaka-unique ni Davao City or ni Metro Davao bilang isang metropolitan compare ko kay Metro Manila and Metro Cebu. So ganito kasi yan, Metro Manila and Metro Cebu is parang meron talaga silang meron silang commonalities, meron ho silang pagkakahawig, di ba? So si Cebu City is parang yung kanyang mga high-rise buildings, yung kanilang mga skyscrapers, yung kanilang congestion problem sa kanilang kalye is malala, just like Metro Manila. When it comes to crimes, no, so aminin ho natin, whether we like it or not, talagang sobrang taas ho talaga ng crimes, no, lawlessness and violence sa Cebu, sa rehiyon ng Cebu, gawa nung ewan ko, no. So that's part of being metropolitan. So sa Davao City okay na ho. So salamat na lang, no. Hindi ko na po talaga pinangarap na ang Davao City, ang Metro Davao ay magiging Metro Manila, kasi napakataas ng crime sa Metro Manila, napakataas ng ng air pollution ho nila. Sa Cebu naman, maganda rin naman sa Cebu in fairness, kasi hindi naman sila polluted Metro City, no. Although may may mga certain areas lang, may mga portion lang ho talaga na maalikabok, like maraming syempre usok, no, gawa nung napakaraming mga sasakyan kasi yung mga dumadaan sa Metro Cebu, no? Metropolitan Cebu, like or Metro City Cebu. So from north to south and vice versa, from north to south, south to north, and south to Mactan Island, north to Mactan Island, basta ganun, no? So itong Cebu City, in Mandawi, in Talisay, Metro Cebu, yung tatlo na yun na nabanggit ko, magkakadikit lang ho, kasi yun sobrang traffic ho talaga yung area nila na yan during, lalo na kapag peak hour, no. So mga sasakyan kasi na mga nagta-traverse ho dyan talaga, o ulitin ko, galing sa norte or northern part of Cebu province, Metro Cebu. So yun nga, anong mga lugar ba sa Metro Cebu, I mean northern part of Cebu ang dadaan, no, sa Cebu City. So yung Liloan, Compostela, mga Danao, mga ganun, basta maraming mga municipalities and cities coming from north part of Cebu papuntang south Cebu, kasi nga yun, marami sasakyan, kaya hindi talaga maiiwasan na yung mga pinaka main streets, no, nila, main roads ay maraming usok, alikabok. So mataas yung air pollution na index ho nila sa ganong mga area. Sa mga main roads lang din naman, pero kung doon ka naman banda sa may areang Busay, mga Sirao Garden, mga ganon, no, yung pinuntahan nating Taoist Temple minsan, no, ang ganda doon, no, sa may Beverly Hills, ang ganda ng doon, kaya lang hangin. At saka kung titingnan mo rin talaga naman in the bigger picture si Cebu, talagang ang ganda ho ng kanyang topography. Talagang may kita mo talagang masarap pa rin tumira sa Cebu, kasi nga malinis pa rin yung hangin, gawa nung yun nasa mga 20% lang kasi yung kailang urban area, and 80% the rest is bulubundukin. So di ba ang ganda kaya nun? Kumbaga pag titinan mo yung yung perspective ng Cebu City na nanggagaling ka sa Mactan Island, nung magta-traverse ka sa kanilang Sisilix na tulay, di ba ang ganda tignan ng Cebu, kasi makikita mo talaga na green, may greeneries pa rin sila, napakarami pa rin, no, sa kanilang background sa kanilang city. So ang ganda talaga ng setup. So tama, no, yung mga nasasabi na Cebu City is parang na siyang Hong Kong ang setup. So parang ganon, kasi nga although di pa napuntang Hong Kong, pero dahil nga sa nakikita ko yung mga pictures, yung mga fini-feature na mga vloggers or yung mga kahit anong mga media, no, na fini-feature nila yung skyline of Hong Kong. So ang ganda talaga, kasi high-rise buildings, skyscrapers, tapos ang background ho niya ay greeneries, no, mga mountainous area, so which is napakaganda. So ang ibig sabihin ho nun is siya, no, malinis pa rin yung hangin ho ng Metro Cebu. Pero gayon pa man, ang ko lang sa Cebu, parang medyo nalulungkot lang ho talaga ako kahit paano itong mga naririnig ho nating mga daily news talaga, no. So national news ho talaga itong Cebu province, no, hindi lang Cebu City. So buong Cebu province talaga maraming mga incidents na yun nga, ulo ng ginang pinalakol, yung parang ganun, ulo ng ginang natutulog, initak, minartilyo yung natutulog lang sa bahay, mga ganun na mga issue. Basta ang dami mga bata na sagasaan, basta ang dami mga insidente ng mga crimes, mga crime rates sa rehiyon ng Cebu, I mean Cebu province in the metropolitan Cebu. So para sa akin okay na ang Davao City, no.
na ganito rin yung ano natin, napaka slow pacing pa rin ho talaga natin na to compare Metro Manila, Metro and Metro Cebu. So yun lang. So when it comes to progress, so napakalayo pa ng Davao City. Kung sasabihin natin na Davao City is parang Metropolitan Manila na rin siya, so para sa akin na no, napakalayo. Pero pag sabihin natin na so sa ganong aspeto naman, so sabi ko kumbaga para sa akin ayoko na no, na hindi ko na pangarapin maging parang Metro Manila ang Metro Davao. So i-maintain ho natin yung ating kung anong meron tayo dito sa Davao. We already have the best. So yun lang, bali kung progress lang naman din na idala nito is parang kapahamakan din sa mga citizens. Hindi wag na no, okay na tayo dito sa Davao. Kumbaga magiging kontento na tayo dito. Tapos yun lang no. So, ano sa tingin niyo? Okay ba yung ano natin? Okay ba yung aking opinion, koro-koro, yung aking mga perspective sa buhay? Na it's an honor and compliment na ang Davao City is nasabi ni Michael Dapar na parang Metro Manila na rin. But in some point ayaw ko rin na magiging Metro Manila ang Davao City, na magiging look alike or maging more of the likes sa Metro Manila ang Davao City, ang Metro Davao, kasi hindi nakakatuwa ho yun. Ang daming mga downfalls no, I mean mga downfalls o mga bad sides sa Metro Manila na hindi talaga natin ikatutuwa. Yan palang mga hagdanan, akyat baba, yan palang napakaraming mga akyat baba, alam niyo yun, tawid, takpuhan, nagmamadali, siksikan sa bus, sa jeep, nag-aagawan ng upuan, mga ganun. So very tiring lifestyle sa, very tiring lifestyle talaga sa Metro Manila. Yes, mas malaki ang sahod ho nila. For example, basic ko tayo. So 610 no, yung kailangan ano doon, minimum fare, wage. So 610. Tapos sa Davao City is 481. So medyo quite big difference ho talaga siya. Pero para sa akin yung 610 kasi kukulangin pa rin yun gawa nung kada biyahe mo, kada duty, ilang sakay. Sa ano muna tayo magsisimula sa paupahan. For example, taga-probinsya ka, mangungupahan ka sa Maynila kasi doon yung trabaho. So nasa hindi yan bababa sa 4,000 yung or 5,000 yung magiging doon, renting no, sa kwarto. Samantala dito sa Davao City for as low as 2,500 meron ka nang kikitang kahit paano medyo decente no, medyo decente. So okay na yun kahit walang aircon no, at least 2,500 meron ka nang mahanap dito sa Davao City. Pero doon sa Manila merong siguro may 3,000 pesos, 3,000 or kung anong depende sa iyong trip no, sa iyong lifestyle, sa abot means na or kaabot kaya ng iyong sahod. So merong 3,000, 4,000 to 5,000 pesos. Tapos yung talaga, yung pansin ko sa mga empleyado doon, for example sa mga malls, mga SM ganoon, kasi yun lagi ko nakikita mga manpower no, mga manggagawa sa Metro Manila. Ang kanila nga laging ginagawa is kumakain ng quick, kumakain ng mga isaw, kumakain sila ng mga pares sa gilid-gilid ng kalsada na habang naka-uniform, papauwi na sila ng bahay niya na. So ibig sabihin gutom ho sila. So ibig sabihin galing sa trabaho sila ay gutom. So ngayon, pikwentahin natin yung pamasahe sa tricycle pa lang, bawat alis 20 pesos, di ba? Kung magtuturide sila. Sa jeep naman is 15 pesos kasi mas mahal doon, no? 15 pesos sa Manila. So di ba? So 20 plus 15, that's 35 pesos. Tapos quick, magkano yung quick? 15 pesos. Tapos di ba? Isaw. Basta gagastos ka rin ng hindi bababa ng 100 pesos para sa quick isaw. Yung mga mga quickie na kain sa gilid-gilid ng kalsada bago ka makauwi ng bahay. So bakit pa sila kailangan kumain? Bakit sila laging gutom ang mga taga Manila? Totoo yan, seryoso. Sorry sa mga taga Manila ha. Kasi ako rin na yan naging Manila boy din na ako nung araw. Like matagal din no. Talagang laging gutom. Totoo yan. Sarap kumain lagi ng mga isaw-isawan. Kaya nga yung mga natitinda ng isaw sa Manila, buhay na buhay. Kasi kahit empleyado ng mall, kahit basic salary lang yan sila, fix, wala na talagang iaangat or wala nang ilalaki yung income. Di gaya ng ibang mga yung ibang mga nasa industry, di ba? Like for example, mga driver, for example, yan sila. Ang kita kasi nila yan, depende sa depende sa kanilang sipag. Pag tinatamad-tamad, konti lang yung kikitain, konti lang yung matitake home. Pero ito kasi mga empleyado, kahit anong sipag mo dyan, di ba? Kahit anong pang aga ng iyong pagpunta sa trabaho, ganun pa rin yung talaga yung magiging sahod. So that's 610. Fix na ho yan. So babawasan ho yan, no? Fix ang sahod, pero yung iyong magiging gasto for that day ay hindi siya magiging fixed. Depende sa dami ng lakad, depende sa daming stress, depende sa daming pagod, depende sa daming akyat, daming sakay, siksikan. So pawis-pawis, trick na trick yung araw. So yun lang. So okay na ako.
So Sir Michael Dapar ha, okay na tayo sa Davao ha. Kung taga Davao ka man o taga Sangga, please naman wag mo nang pangarapin na magiging Metro Manila ho tayo. So I bet to disagree na Davao City is more of like Manila, Metro Manila na siya. So ang layo pa para marating yung Metro Manila level na napakalaki ng metropolitan. And of course, syempre ang Metropolitan Davao isa lang yung ano natin dito, no, yung ating pinaka highly urbanized city. So we're only one, Davao City lang. Wala tayong hindi kagaya sa Cebu na meron silang tri-cities kung tawagin. Yun na yung Cebu City, Mandawi, and Lapu-Lapu City. Plus grabe din ang contribution ni Liloan, ni Compostela, itong si Talisay, mga Karkar, gano'n, no? Basta maraming contributor. Itong si Metro Cebu and Metro Cagayan de Oro City, parang medyo yan sila magkakahawig kasi parang strips lang sila, no? Yung pa-straight, pahaba sa isang gilid ng dagat so strips yung set up. So Metro Cebu and Metro Cagayan de Oro City. So Davao City, hindi tayo talaga, never magiging Metro Manila ho tayo, promise yan. Sana nga, no? Cross fingers, no way. Never tayo maging Metro Manila, ayoko. Kasi ang sarap ng buhay sa Davao kahit paano. Kahit pa minsan ay nakakaramdam tayo ng dito, pressure tumawid sa kalsada kasi nga maaari kang banggain ng mga nagmamadali na rin, ng mga motorista, mga driver. Pero okay lang yun, no? Still, mas at east pa rin ho tayo compare sa Metro Manila. So that's all for today's video. Thank you for watching. And I have to say bye-bye and ingat sa